Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Jason sa. May dalawang litratong ipinakita nyo. Una, 2022 na litrato, ito, sobrang lusog ang kandidatong PBBM noon. BBM pa. Ayan o. Maliwalas ang muka. Ito na, 2026. Ito yung pinaka-latest picture niya. Makita nyo, kulubot ng mukha, namamayat siya. Yan. Ang PBBM noon at PBBM ngayon. Okay, ito ang post ni Jason sa. Sorry sa mga DDS dyan. Pero, believe na talaga ko kay Bongit Marcos. Noong isang araw lang ang payat-payat niya para siyang hinugot sa pansyon. Ano ba? Kanina, kasi post niya ito kahapon. Sa 84th Day of Valor o Araw ng Kagitingan program, iba ang datingan ng anak ti Amyanan. Busog-lusog ang appearance ng bukod tanging anak na lalaki ni Apo Ferdi with matching El Nino sunglass na walang alisan sa mata. Kung noong isang araw ay halos hindi siya makalakad ng diretso at mukhang ihip ng hangin lang ay babagsak na siya, kaninang magtatanghali ay matikas na matikas siyang naglalakad at kasabay yung opisyal ng militar at nakikipagkamay sa mga veterano. Pagkatapos ay biglang may lumabas na picture na pabagsak siyang inaalalayan ng mga nakabarong. See, 1 minute, he is weak, sickly, and stammering and talks like a talking doll with a discharged battery. The next moment, he is super strong, like a coke-induced Hollywood B-movie actor. Paano ka naman hindi bibilib? I am reminded by how his mother Imelda would act and react during the jury selection process at the federal court in Lower Manhattan when I covered her trial in New York many years ago. Kapag hindi niya type yung prospective jury at iyong perception sa kanya, bigla na lang siyang iiyak. Kapag maganda ang sinasabi ng magiging jury, glowing siya at smiling ear to ear. Si Bonget, anak na talaga ni Imelda Romualdez Marcos. Okay, so looking at this picture, talagang nakakaawa ang Pangulo. Dahil tandang-tanda ko ba, nung bago mag-eleksyon noong May 2022, nakikita ko talagang malusog ang candidate BBM. Tapos nung ini-interview siya ni Corina Sanchez ba yun, pinakita na nagluluto siya. Tapos sinasabi niya, regular ang kanyang exercise. Tapos bilib na bilib ako na ito, matinding Pangulo ito. So, yun. After more than 3 years, ito na ang resulta na nangangayayat. At sa interview, inamin niya na nag-iingat siya sa pagkain. Na hindi. May maalala ko parang nung bagong lumabas yung sakit niyang diverticulitis at hindi siya pinapakain ng mga doktor at parang liquid lang o sabaw-sabaw lang hinihigop niya. Sabi niya parang nag-dream siya na kumakain ng stick. So ano ba ang Pangulo? Mahilig sa stick. Nako, yung stick, di ba baka yan? Masarap, kaya lang delikado. Na pag-alaman ko, si late President Cory Aquino, na istorya sa akin ng isang doktor, di ba namatay yun ng colon cancer. Napakasakit daw
na sakit, yung colon cancer. Of all the diseases, ang pinakamasakit daw, yung pain na nararamdaman mo kung may colon cancer ka. Si late Cory Aquino daw, mahilig sa stick. Kaya karon siya ng colon cancer. Eh kung mahilig ang Pangulo ng karne, ay talagang maapektuhan. Kaya ako, gustong-gusto ko rin ng baka. Ang sarap kaya ng baka, lalo na kung lechon baka. Kaya lang nung na-research ko na basta red meat, it's not good for our health, iniiwasan ko na. Kahit ngayon, kaya ko mang bumili ng baka, bulalo, whatsoever, ang luto ng baka masarap. Kailang iniiwasan ko because it is red meat. Karnero. Marami kaming karnero sa farm. Gusto kong mag-ulam ng karnero, kailang red meat. Ano pa? Baboy. Sarap ng baboy. Kailang red meat, iwas. Kaya kung kumain man ako ng karne ngayon, mas marami ang kinakain kong manok dahil ang pinaka healthy daw na karne, isa sa mga pinaka-healthy is manok dahil white meat. Kailang pinaka-healthy daw na karne, tama ba yun? Karne ng rabbit. Eh, mahal naman ang karne ng rabbit. But anyway, balik tayo sa health ng Pangulo. Talagang nakakaawa ang picture niya yan. No? Pero after 3 years, 2022, mga magpo 4 years na pala. Ganyan na, binagsak ng ano. Ako naman, baliktad. Nung bago ako mag-retire, 2014, 2015, sa dami ng problema, yan, kulubot. Napakatanda ko noon. Ngayon, nabaliktad. Bumata ang aking itsura. Kaya, nagtataka ang mga kakilala ko na makita ko ngayon, Sir, hindi naman kayo tumatanda. Buhok lang ang nagputi, kailang mas maaliwalas. It's because of lifestyle change na ginawa ko. Yung mga diet, kumakain pa naman ako ng konting baka, konting lechon, kailang puros moderation. Ang mas na kinakain ko is fruits and vegetables. Kung kumain man ako ng karne, ulitin ko manok, tapos isda. Tapos I exercise daily. Yung tulog, hindi ko pinapabayaan. Pagdating ng 9:30, matulog na ako niyan. Kahit ang sarap pa sanang manood ng Netflix, kailang I had to discipline myself. Yung tulog, kailangan kompleto ang tulog ko sa gabi. Kanya lang. So, good luck sa Pangulo. Sana makarecover siya ng maayos. Gumaling siya para matapos niya ang kanyang termino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga plurop. Guys. Tanggalo na gyud. Ang mga hero lata na kayo. Tungod sa gadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang.
karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud. Sa Ginoo nga, salamat sa nagtabang nga tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga, so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.